Kaya ngayong gabi, mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Kung mahal natin ang Diyos, ang nag-iisa at tunay na Diyos, at kinikilala natin ang kanyang kapangyarihan na siya ang nagmamay-ari ng ating sarili at lahat ng bagay dito sa lupa, nararapat lamang kung gayon na tayo ay sumamba sa iisang Diyos. Father. I think it's father. Yeah, At dapat nating kalalanin kung sino ang Diyos. Town. At ngayong gabi, mga kapatid, natitiyak ko sa mga tao ngayong narito, kay Muslim siya o Kristiyano, gaya ng sinabi ni kapatid Panyo, na iisa ang Diyos. Meron bang naniniwala rito hindi isa ang Diyos? Wala. Kung gayon, mga kapatid, ngayong gabi, kailangan magdesisyon tayo. Kung iisa lamang ang Diyos na ating sinasamba, nararapat na magkaisa tayo sa pamaraan ng pagsamba. Hindi kailangan iba-iba. At kung iisa lamang ang Diyos, iisa lamang ang kanyang turo. At kung iisa lamang kanyang turo, iisa lamang ang pananampalataya. Yeah, mountain again. Eh kaso, merong mga nagsasabi, okay? Bagamat sinabi kong hindi tayo tatalakay, marami magsasabi dyan, Brother Muhammad, si Jesus nga ay hindi Diyos, pero anak ng Diyos, kabahagi ng pagka-Diyos. Ilang libong beses ko nang pinaliwanag sa mga kapatid natin, o hinamon ang iba nating kapatid, na ipakita ang kanilang batayan kung paanong si Jesus ay naging Diyos. Meron din siya kapir, oh. Ito rin ang dahilan kung bakit ako umalis sa seminaryo. Sapagkat sa aming Theology 1, nagtuturo ang aming guro na father, sabi niya, tinuturo niya ang doktrina ng Trinidad, na ang Diyos ay isa, subalit meron siyang tatlong katauhan, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu, sabi niya. Dumating na ngayon sa punto na kami ay pinagtatanong. Di ako naman talaga, dahil hanap ko ay katotohanan, nagtanong ako, kako Father, ipaliwanag mo sa akin na maigi, sapagkat sinasabi mo na ang Trinity, ang Diyos ay isa, hindi sila tatlo. Pero ang Diyos na yon ay ang Ama, ang Anak at Espiritu, na kung hindi ito Ama, ito ay Anak. Pag ando ng Anak, ang Ama at Espiritu magkasama sa Anak. Kung ito ay Ama, ang Anak at Espiritu magkasama sa Ama. Kung ito ay Espiritu, ang Ama at ang Anak nasa Espiritu. Hindi sila tatlo, bagkus isa. Sabi ko, Father, bakit itinuturo nyo sa amin ang maling dasal? Sabi niya, anong maling dasal? Sabi ko, yung Apostles' Creed. Kaya, anong mali doon? Hindi nagagalit na. Alam mo naman yung mga pare sa atin, may pagkaugaling Kastila. Ano nang mali doon? Sabi niya. So sabi ko, Father, would you allow me to recite the prayer? Yeah, go ahead. Di sinabi ko nga, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, was conceived by the power of Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. On the third day, He descended into hell, ascended into heaven, seated at the right hand of the Father. Full stop. Tumigil ako doon. Oh, what's wrong? Sabi ko, Father, paano ang Ama at Anak ay isa kung ang Anak ay naupo sa kanan ng Ama? Then namula yung teacher ko. Okay, Mr. Jodoro, I want to see you in my room. Yes, Father. Ako, patay na naman ka ako. Sermon na naman ako nito. Pero hindi niya ako nasagot. So, doon pa lamang sa basic na tinuturo niya sa amin, tinanong ko na, ipaliwanag mo sa amin, Father, paano umuupo ang anak sa kanan ng Ama kung sila ay isa? Sige nga, paano ka ako? Ay, hindi ko matanggap yun. Pagdating naman, sabi niya, ako raw ay sinasapian ng demonyo, ano ba raw ang pinaggagawa ko, siguro hindi raw ako nagkuralaladim ng time na yun. Kaya inis na inis ako sa aking paring yun. So, pagkatapos, anong sinabi niya? Tinuro na naman niya. Sabi niya, binibigyan kasi kami ng verses sa Bible,
At ito ang nag-expose sa akin sa tunay na pag-aaral sa Bible, mga kapatid. Hindi katulad ng ginagawa sa atin nyo ngayon, na bibigyan kayo ng verse. Pagkatapos yung verse na yon, ipaliliwanag ng layman. Ipaliliwanag. Nawawala siya ayon sa context ng nilalaman sa Bible. Kaya marami nagsasabi, Brother Muhammad, si Jesus ay Diyos sapagkat sinabi niya sa Gospel ni John that the Father and I are one. Sabi ko, ipaliwanag mo. Sabi niya, kanya. Di sinabi ni Jesus na siya raw at ang Ama ay iisa. Ano ba ibig sabihin ng iisa? Iisa. Sabi ko, yun ang paniniwala mo, yun ang sinasabi sa amin eh. Saan mo nakita yan? Hindi niya patanda yung verse. Sabi ko, sa John 10:30 yan. Sinasabi ni Jesus. Ako, alam mo ba kung bakit sinabi ni Jesus yan? That the Father and I are one. Sabi ko, dahil kung titignan mo sa John 14, ano sabi ni Jesus? That the Father is greater than I. Kung sila iisa, paano ang Ama ay makakahigit sa anak? Hindi sila iisa. Di natigilan siya. Sabi ko, ikaw, anong pangalan mo? Sabi niya, Kaparinyo. Ano pangalan ng tatay mo? Apelyido, Kaparinyo. O ikaw ba ang tatay mo, iisa? Sabi niya, sa apelyido. Ganun din si Jesus. Si Jesus at ang Diyos ay iisa. Saan? Sa sinasabi, sa misyon. Sapagkat si Jesus ay sugo ng Diyos. Hindi sila isa sa katauhan. Pero ang sinasabi mo na si Jesus ay Diyos sapagkat ang Ama at isa sila sa katauhan, isa sila sa pagkatao. Mali. Gaya mo, Kaparinyo ka, Kaparinyo tatay mo, hindi kayo isa, kundi dalawa kayong Kaparinyo, iisa kayo sa apelyido. Ayaw pa rin niyang tanggapin. Sabi ko, dibuksan na natin ngayong kako ang Gospel ni John, chapter 10. Ano ba ang sinasabi? Bakit ba sinabi ni Jesus that the Father and I are one? Sino nakakaalam? Asan ba si Brother Abdurasid? Wala akong pa-premyo eh. Ha? Sino nagtanong? Ha? Si Philip. Nagtanong si Philip. Dahil si Jesus nagbibigay ng lecture. Alam mo naman si Jesus kung magbigay ng panahon na yun, puro talinghaga, puro parabola. Minsan yung mga kanyang mga apostoles ay hindi siya masakyan. Bakit? Bakit hindi siya masakyan ng kanyang mga apostoles? Dahil yung mga apostoles niya ay mga walang natapos. Di ba? Mangingisda. Ang mga apostoles niya, yung mga kinuha niya, hindi niya kinuha yung mga Saduceo, yung marurunong sa batas mo. Ang tinawagan niya, yung mga marukha, yung maliliit. Yung mga mangmang. Meron lang dumesang maganda-gandang trabaho, yung tax collector. Kilala niyo kung sino yun? Si Matthew. Tax collector siya. Ayaw niya pang iwan. Dahil wala siyang makukuhang, kay Jesus. Sabi niya, iwan mo yan. Kaya hindi siya maintindihan sapagkat ang kanya, mga tagasunod, ay sinabi natin, hindi ganun kataas ang antas ng pinag-aralan. Inshallah, kung may pagkakataon, ipaliliwanag ko sa inyo kung nasaan si Jesus at the age of 10 to 33 o 30. Wala yun sa Biblia. Wala yun sa Biblia. Pero ipaliliwanag ko kayo kung nasaan siya at kung bakit siya ganun magsalita, kung saan siya natuto ng tungkol sa batas at tungkol sa Ebanghelyo. Wala siyang dalang bagong doktrina, pero meron siyang dalang katuruan. Doon tinatawag na Ebanghelyo na ipinagkaloob sa kanya. And inshallah, sa mga susunod natin pagkakataon, kung gusto niyo malaman, tatalakayin natin yan. At kung paano pinalitan ang Ebanghelyo ng mga tagapagsulat. So ito ang dahilan. Mga kapatid, lahat na ng pare na kilala ko sa Pilipinas, hinamon ko ng diskusyon tungkol sa pagiging Diyos ni Jesus. Marami ang gustong humarap nung simula. Pero nung i-lay down ko na ang prinsipyo ng tauhid, ng kaisahan sa Diyos, katangian ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, yung susunod namin paghaharap, hindi na sila sumipot. Wala ni isa man, miski si Jaime Cardinal Sin, on the record ako, kahit iparinig ninyo, hindi niya nasagot. At pinahanap ko sa Biblia kung nasaan na tinutukoy na si Jesus ay Diyos o kabahagi ng Diyos. Pero marami akong naipakita sa kanila, mismo sa bibig ni Jesus, hindi niya inangkin na siya ay Diyos, kundi siya ay tao at propeta o sugo ng Diyos. Hindi kayo maniniwala. Alam ko, dahil hindi nyo binasa ang Biblia. Pero kung binabasa nyo ang Biblia at yung verses na sasabihin ko, sasabihin nyo, tama ang sinasabi ni Brother Muhammad. Bakit madali kayong linlangin? Bakit madali kayong lokohin? Sapagkat hindi nyo alam ang inyong aklat.
Ni hindi nyo na kinu-question ang taong nagtuturo sa inyo o ang taong nagsasalita sa inyo. May isang taong pupunta sa inyo at may dalang Biblia at ganun sasabihin sa iyo, kapatid, para ka mapunta sa kalangitan. Tinorta. Wala. Ang kanilang mga example, walang batayan, kapatid. Ni ang salitang Trinidad, hahamunin ko kayo, wala sa Biblia. Hindi ito tinuro ni Jesus, hindi ito tinuro ng mga Grigeo, hindi ito tinuro ng mga Hebreo, wala ito sa katuruan ni Moses, ng lahat ng mga propeta sa Old Testament, miski sa New Testament, wala. Nung mag-lecture kami dun sa bandang Nasib, may isang born again na ang lakas ng loob. Sabi niya, kapatid, sinasabi ni Jesus, kung hindi ka babautismuhan sa tubig at sa Espiritu, hindi ka pupunta sa langit. Ako, kapatid, paliwanag mo nga yan ako. Excuse me ha, baka may mga born again dito. Hindi ko gustong saktan ang damdamin ninyo. I'm just trying to relate to you the past. At gusto ko, sana bago kayo pumasok sa born again, alam niyo kasaysayan niyan, sino nagtatag niyan, paano yan tinatag, may batayan ba? Kung meron, sige, ipaliwanag niyo sa akin at sasabihin ko, baka ako, isa sa inyo pumasok dyan, makibautismo sa tubig. Kung kaya niyo patunayan. Pero wala. Sabi niya, kapatid, ganito, sabi ko, saan sa Biblia? So, nung basahin namin sa John, sapagkat doon lang yung kinuha sa Gospel ni John, yung sinasabi daw ni Jesus, na ang tao, para daw muling maano, ay kailangang ipanganak muli. May nagtanong na naman, Guro, paano kami ipanganak muli? Ibig bang sabihin kami babalik sa sinapupunan ng aming nanay at lalabas na muli? O yun ang tanong. Anong sagot ni Jesus kako? Ang ipinanganak ng laman ay sa laman nga, sabi raw ni Jesus. At ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Lalong lumalim. Yung laman sa laman, understood yan. Dahil ikaw, pinanganak ka sa pamamagitan ng laman, na buong laman, laging laman ka. Pero paano ang taong ipapanganak sa Espiritu? Di ba? May kapatid ba tayong born again? Gusto kong i-correct ako kung tama ako mali. Ha? Wala? Pero piling ko meron. Naamoy ko sila. Hindi, talaga. Yan ang, alam mo, yan ang isang patotoo pa na hindi totoo ang kanilang pananampalataya. Alam mo kung bakit? Kasi ikinahihiya nila. Kung wala naman sa akin. Ano kung maging born again ka? Mamamatay ba ako? Mamamatay ka? Kung ipakilala mo sarili mo, wala. Pero the fact na hindi nila maipakilala ang kanilang sarili, the fact na hindi yan totoong relihiyon o hindi totoong pananampalataya. Well, kung wala, alhamdulillah. At least wala akong masasagasaan. Okay. So, anong sabi ni Jesus? Katulad daw tayo dapat ng hangin na lahat ng sulok ay pinapasok. Di ba? Pinaniniwalaan natin pero hindi natin nakikita. Yun ang ibig sabihin ni Jesus na tayo, kung pinanganak ka sa Espiritu, sa ikaw ay Espiritu. Na ibig sabihin, kung likas na manampalataya ka sa Diyos, kahit hindi mo siya nakikita, naniniwala ka, ikaw ay pinanganak sa Espiritu. Pero hindi sinabi ni Jesus na buhusan mo siya ng tubig, ilublob mo yung ulo niya, at pagkatapos ay kakantahan niyo at paglutang niya, Amen, ligtas na siya. No. Saang ritual to? Wala. Sabi ko nga sa inyo, maraming kasalanan si Pablo sa inyong pananampalataya. Pero hindi ito ginusto ni Pablo. Dahil si Pablo ay tunay na nananampalataya kay Jesus, alayhisalam. Ang kanyang pananampalataya kay Jesus ay maaaring hindi tawaran ng pananampalataya ninyo. Yung pananampalataya nyo kay Jesus kulang pa kaysa pananampalataya ni Pablo. Pero ang problema kay Pablo, ipinortray niya si Jesus larger than life. Higit pa sa dapat kalagyan ni Jesus. Kaya, mga kapatid, ang gusto ko lang sabihin sa inyo is, kung may pagmamahal kayo sa Diyos, magkasundo tayo. Ngayon, sino ba ang dapat kilalanin nating Diyos? Ang dapat nating kilalaning Diyos ay yung makapangyarihan sa lahat. Yung gumawa sa atin, di ba? Natural lamang na sampalataya natin, kilalanan natin yung lumikha sa atin. Gaya rin ang pagkilala natin sa ating magulang, na pinalaki tayo, inaruga tayo, binigyan tayo ng magandang buhay, at pagtanda nila,
tinutumbasan natin ang pagmamahal, tinutumbasan natin ang paglilingkod. Ganon rin tayo dapat sa Diyos, sapagkat siya lumikha sa atin, nagbigay sa atin ng lahat ng biyaya, nararapat lang natin siyang sambahin. Pero paano natin siya makikilala? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Hindi niya na kailangan pa ang kaagapay. Hindi niya na kailangan pa ang katulong para manatili ang kanyang kaharian dito sa mundo. Hindi niya na kailangan pang magsatao. Ibig sabihin, para lang ang Diyos pumunta o masabi sa langgam ang gusto niya sabihin, ang Diyos magsasalanggam para lang kausapin ng langgam. Ganun ba ang ibig niyo sabihin sa Diyos? Na ang Diyos para lang kausapin ng tao, nagkatawang tao sa katauhan ni Jesus, para lang natin makita? Astagfirullahaladzim. Di ko ang Diyos pala ay gusto niya na kausapin ng mga isda, magiging isda siya, para lang kausapin niya ang mga isda. Ganito ba ang konsepto natin sa Diyos? Ang Diyos makapangyarihan. Di ba pagka nga tayo magsisimba, ano sasabihin ng pari sa atin? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Magsasabi tayo ng ating pananampalataya, ako'y sumasampalataya. At pagdating natin sa ritual ng Eucharistia, itataas ng pari. Di ba? Itataas ng pari yung puti na tinapay. At saka yung kanyang kupita. Anong sabi niya? Narito ang kordero ng Diyos. Narito at nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Anong sagot ng mga nagsisimba? Sige, mga kapatid natin Kristiyano, anong sagot? Ay, patay na. Hindi nagsisimba. Booking. Di ba? Ang sasabihin natin, yung iba, ilalagay pa yung kanilang daliri na ganyan sa puso. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa. Kung naniniwala ka sa isang salita lang ng Diyos ay gagaling na ang kaluluwa, sa salita lamang ng Diyos, kaya niyang ibigay ang lahat ng kagalingan para sa iyo, ano pa't kailangan niya ang personal na katulong? Diba? So makikita nyo sa doktrinang itinuturo sa inyo, maraming kontradiksyon basta kilala nyo ang Diyos. Katulad na lang ng ritual ng Eucharistia. Ano sasabihin? Ng ostia. Tingnan nyo, yung ostia daw na yun ay si Jesus. Diba? Nasusundan nyo ibig sabihin. May tinapay. Diba? Kukunin ng pare. Okay. Pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang tinapay. Hinati. Ibinigay sa kanyang mga alagad at nagwika. Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan nang iahandog ng dahil sa inyo. Tapos tutunog yung kalembang, di ba? Tinataas naman ng pare yun. Okay, binaba. Pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Nagbuhos, hinati, ibinigay sa kanyang alagad at nagwika. Tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Ang dugo at bago at walang hanggang tipan na sa inyo at sa lahat ay ibubuhos sa ikawawala ng kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tutunog na naman yun. Di ba? Pagkatapos noon, ayun. Sasabihin na nga niya, narito ang kordero ng Diyos. Pinagsali na eh. Sinama na yung ostia at yung bino, yung alak. Narito ang kordero ng Diyos. Mapapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Sasagot naman kayo. Pagkatapos nun, tayuan na. Di ba? Tapos, pila-pila na kayo. Susubo ngayon sa'yo. Katawan ni Kristo, susubo mo yung ostia. Amen. Alin yung ibig sabihin ng amen? Siya nawa. Okay. Si Kristo, isinubo mo. After 8 hours, asa na si Kristo? Asa bituka mo. Di ba? Saan pupunta yun? Di pag sinubo mo, saan pupunta? Sa esophagus mo, hanggang sa bituka mo, sa small intestine, large intestine, hanggang doon na sa bahay dumi mo. Di ba? After 24 hours, hindi pwedeng manatili si Jesus. Kailangang ilabas mo. Pag milalas-malas, after 26 hours, si Jesus nasa Poso Negra na. See? Ganun ba ang pagdakila natin sa Diyos? Itinuro ba ni Jesus? Hindi. Anong ritual to? Ritual to ng mga pagano. Ritual to ng mga hindi nananampalataya na kinopya ni Pablo.
Dahil noong mga panahon na yun, yung mga pagano, gusto niya maging Kristiyano, maniwala kay Jesus. Kaya kahit ano na lang ginagawa ng mga pagano, ina-adapt niya. Oh, di ba? Pati yung batas ng pagtutuli, wala pa si Jesus, kailangan ng tuliin ng tao. Pero inabolis ni Pablo yun.